So yung nabili kong brake pads, bali ganito yon, RBR ang brand niya. Bubuksan ko na ito, check natin. Masasabi ko na magkamukha siya. Match na match yung kanyang itsura. Tuyo siya. Yung tubig na ito, dahil lang yan dito nung binuksan ko. Pero hindi siya nabasa sa loob. Magandang araw mga kaibigan. Welcome back to the channel. At sa video po natin ngayon, mag-share ulit ako sa inyo ng another maintenance video para dito sa ating EasyRide 150P. Kung regular viewer po kayo na ating channel, alam kong napanood nyo na yung video na nagpalit po ako ng brake pads para dito sa ating likod na gulong. So today po ay tatry ko naman na magpalit ng brake pads para dito sa ating front wheel. So may nakuha po akong brake pads sa online. At yung hinanap ko po na model ay pang Zoomer X. So hindi po ako sure kung talagang magkamukha ito doon sa brake pads natin sa harap. Kaya kailangan ko pang tanggalin yun mamaya and then i-compare kong maigi kung talagang match silang dalawa. So kung sakaling okay itong pang Zoomer X, ilalagay ko po yung link nito sa description box. Ganun din po, may binili po akong rubber door trim sa online. Ginagamit po ito sa mga 4 wheels. Kasi po merong isang nag-share dun sa group na EasyRide 150P sa Facebook. Inilagay niya po yan dito sa gilid ng ating upuan. Kung EasyRide 150 owner po kayo, alam na alam nyo yung problem natin dito sa ating compartment. Kung saan every time na uulan or mag-washing tayo, pumapasok yung tubig sa loob. Napabili po agad ako nito dahil gusto ko rin pong i-try dito sa ating motorsiklo. At the same time, gusto ko rin pong i-share sa inyo para at least kung sakaling talagang okay po itong rubber door trim na ito, masusolusyonan yung problema natin na pumapasok na tubig dito sa ating mga compartment. So wag na po natin patagalin, samahan niyo po ako, gawin natin to. So tanggal ko na itong caliper. Para matanggal naman itong brake pads niya, tatanggalin natin yung Allen bolt dito. So tulak lang natin dito para mahugot yung bolt na ito, which is actually parang Allen ang pantanggal sa kanya eh. So parang pin siya. So ito yung isa. And then ito naman yung isa pa sa loob. So kung makikita natin tong original brake pads, maraming tanso yung kanyang friction material. Indication na matigas talaga yung gantong klaseng mga brake pads. Ang kagandahan lang nito, makapit siya. Ibig sabihin, malakas siyang pumreno. Yung karamihan kasi ngayon, ang composition na mga ceramic. So, malakas din pumreno yon. Ang kagandahan, hindi siya umuubos ng bakal. So, yung nabili kong brake pads, bali, ganito yon. RBR ang brand niya. Bubuksan ko na ito. Check natin. Ito yung nabili ko sa online. Ito yung kanyang original brake pads. Dito sa nabili ko, meron din siyang
parang tanso. Hindi siya ganun karami katulad nitong isa. At ang hindi ko nagustuhan dito, meron siyang damage. Kung mapapansin natin, meron siya ritong portion na makinis. Siguro kailangan ko lang lihain para magpantay yung kanyang surface. Pero dito sa kabilang side, kita nyo, meron siyang ukit. Para bang tinamaan siya ng grinder na ukit siya. Masasabi ko na magkamukha siya. Match na match yung kanyang itsura. Wala nga lang siyang guhit. Dito naman sa isang bakal niya, yung original natin makapal. Ayan. Tapos itong nabili sa online manipis. Kung titignan natin yung kanyang top portion, magkamukha. Dito sa gilid, dito. Ayan. Dito nagkaroon ng problema. Pansinin nyo. Pointed itong nabili ko sa online. Flat naman yung ating original. Pero the rest, yung curve niya dito, same. Tapos sa kanyang friction materials, wala lang guhit. So, try ko na munang pakinisin yung surface nito. Lilihain ko. Kasi ganoon naman talaga pagka nagkakabit tayo ng, ng bagong brake pads. Or kahit na yung naglilinis lang tayo, nagme-maintain tayo ng ating mga brakes. Kailangan yung surface, lagi nating nililinis yan. So, lilihain lang natin. Ganon din tong isa na may defect. Try kong lihaing maigi para at least humabol lang dito sa parang uka niya. So ito, smooth na siya. Makinis na. Ito namang isa. Lilihain ko lang ito ng lilihain hanggang sa magpantay yung surface niya. So kung mapapansin nyo, yung black spot dito kanina, konti na lang. So konting liha na lang yan, magpapantay na yan. Pero dito medyo malaki talaga yung damage niya. So tignan ko na lang kung hanggang saan ko ito pwedeng pantayin. So, ito, malinis na yung portion dito, wala nang dark spot. So, ibig sabihin, pantay na yan. Pagdating naman dito, medyo humabol na rin tong portion na to. Pero ito talaga malalim eh. So, hindi ko nahahabulin yan kasi ninipis ng gusto yung brake pads natin pag ginabol ko pa yan. At least, pantay na to. Tapos dito, ito humabol na rin eh. Pumantay na rin tong portion na ito. So, pwede na to. Try ko nang ikabit. Tulak ko lang to, push ko lang para lumubog siya. So sa tingin ko, yung pinoproblema ko kanina na pointed siya dito, ayan, dito naman flat. Walang kaso yon kasi nandito lang pala siya sa labas. So, okay siya. Walang sumasayad, walang maingay. Tapos ko na po i-install yung brake pads. Pero mamaya na po natin testing yan. Kabit ko na muna po itong rubber door trim.
So, ganun ko lang kinabit. Mamaya, mag-testing muna ako dun sa brake pads pagdating. Tsaka naman natin testing kung wala bang tagas to. Testing muna. Yung front brakes lang ang gagamitin ko. Okay. Okay, testing tayo dito. Oh, malakas. Malakas yung front brakes niya. Oh, yun oh. Isa pa. Okay, malakas siya. Okay. Mas malakas yung brakes niya sa unahan kaysa sa likod. Oh. Maganda yung preno niya sa harap, malakas. Pero nung mga unang piga ko, katulad din nung review na ginawa ko dito sa brake pad sa likod, nag-i-slide siya. Pero normal lang yon. Kasi kumbaga, na lumalapat pa kasi yung brake pads. Pero nung makailang ikot ako dito sa subdivision, ay lumakas na yung preno niya. So, okay itong pang Sumer X. Lalagay ko na lang yung link nito sa description box. Ngayon naman, testing natin yung ginawa kong upgrade para dito sa ating upuan. Check natin. Okay. So, meron pa rin siya. May mga tagas pa rin siya. Parang dito siya pumapasok. Tsaka dito. So, pinag-isipan ko pong maigi. Binago ko yung pagkakalagay ng rubber door trim. Instead na dito ko siya nilagay, nilipat ko na siya dito mismo sa ibabaw nung existing niyang gasket. Pinatong ko siya dyan, paikot. Kaya lang dito, pansinin nyo itong maigi, dito ko siya nilagay sa pagitan, hindi dito. Kasi pag dito mo ilalagay, ay malaki yung nagiging space, pumapasok pa rin yung tubig. So dito ko siya inilagay. Yan, paikot dyan, pinatong ko lang dun sa existing na gasket niya talaga. At nung basahin ko, walang basa. So ito galing lang to dito. Ulitin natin yung testing ha. Punasan ko yan. Tapos babasahin ko uli ng tubig. Check natin. So binuhay ko yung pressure tank namin para mas malakas ng konti yung buga ng tubig. Yan. Check natin. You know, tuyo siya. Yung tubig na ito, dahil lang yan dito nung binuksan ko. Pero hindi siya nabasa sa loob. So okay na yung ginawa ko dito na rubber door trim. Yung unang attempt kasi,
ay pumapasok pa rin yung tubig niya. Pero pinag-isipan ko maigi at nilipat ko lang ng posisyon. Kumbaga, tinanggal ko rito sa dating pinaglagyan natin at nilipat ko dito sa upuan niya, doon sa mismong original na rubber gasket. So masasabi ko na kahit papaano nabigyan natin ng solusyon yung isang issue ng Easy Ride 150P tungkol dito sa kanyang compartment. At para doon naman sa gustong magpalit ng brake pads nila dito sa harap, ang model na pwede nyong bilhin ay yung pang Sumer X. So sana po may nakuha uli kayong idea dito sa video natin ngayon. And if you like this video, please share, like, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para lagi po kayong updated every time na mag-upload ako ng bagong video. So mga kaibigan, marami pong salamat and I hope to see you again on my next video. God bless!